Sir, baka pwede naman po. Kausapin ko po uli si ma'am para makiusap po sana. Pasensya na po, ma'am. Hintayin nyo lang po yung mga pulis. Doon lang po kayo magpaliwanag sa presinto. Pero paano po yung anak ko? Malala po yung kondisyon niya. Sino po titingin sa kanya? Pasensya na po, ma'am. Panginoon, ito na po yata ang kabayaran ng mga kasalanan ko. Sige po, ipataw niyo na po sa akin lahat ng kaparusahan sa mga maling nagawa ko. Hindi bali po na ako na po ang matulog. Basta iligtas niyo lang po si Maya. Ako lang po ang may kasalanan. Ako lang po sana ang parusahan niyo. Tara po, ma'am. Sumunod na lang po kayo sa akin. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Tara na po. Anak, patawarin mo ang nanay. Ito ang kapalit sa nagawa kong kasalanan para maligtas yung buhay mo, anak. Ma'am, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Ayos lang naman po sa akin kahit pakulong niyo po ako. Pero kasi ang iniisip ko po, wala po kasing tatao doon sa tabi ng bata. Hindi ka na makukulong. Tsaka pinapatawad na kita. Po? Mrs., kwento ko kasi yung kalagayan ninyong mag-ina kay Ma'am Raquel. Kaya siya nang bahalang gumastos sa babayaran niyo dito sa ospital. Maraming salamat po. Salamat po. Nagka-dengue rin noon ang panganay kong anak. Kaya I understand your situation. Kailangan ka ng anak mo. Tsaka isa pa, nanay rin naman ako. Alam ko ang pakiramdam kapag nakulong ka. Walang kasama ang bata. Kawawa. May sakit pa naman siya. Maraming salamat po talaga. Buong buhay ko po tatanawin to sa inyo. Maraming salamat po, ma'am.